Eh alam nyo naman po, sabi ko kahit na maliit ko konti ang viewers natin, basta ang importante po ay maipakita natin yung mga magagandang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga ginagawa ng ating Pangulo. Eh nakalulungkot po mga kababayan, nasa ating pong bansa ay laganap na ang fake news, no? Napakalaganap na po ang fake news. At ang numero uno, mga boss Jeep Amo, sir, na nagpapakalat ng mga fake news, wala pong iba kung hindi, mga bossing, yung mga DDS. Sabi ni Jonas Benavides, the build-up case to the former speaker, I think it will not prosper to the court. Oho, yan din ho ang nakikita ko eh. O ngayon, mga bossing, naalala nyo yung pamimili po ng ating Pangulo o Office of the President doon sa mga gulay ng ating mga kababayan at mga taga-Benguet, no? Madami hong natuwa doon, mga kababayan. O eto pa po, no? Food lane boost, no? PBBM pinabilis ang supply chain para sa bawat Pilipino. Pinangunahan ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga hakbang para pababain ang gastos sa transportasyon ng pagkain. Alam niyo naman po, ang ating Pangulo talagang 100% po na nakasuporta sa ating mga kababayan eh. Di ba? Na yung mga pagpapagawa po ng mga kalsada, yung mga lubak-lubak, yung mga hindi ho hinahayaan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Eh, nakita nyo, yung flood control. Oh, umulan ng pagkalakas-lakas sa Metro Manila, no? Sa buong Pilipinas. Nagtaka ang Pangulo, bakit ganun? Ang yabang nung dating administrasyon, 13,900 plus daw yung kanilang flood control. Eh bakit hindi gumana nung ako na yung presidente? Yun ang tingin kong nasa utak ng ating presidente. Eh bakit ganun? Ako na ang, porket ba ako na ang nakaupo bilang presidente, eh yung mga flood control na pinagawa nila, eh hindi nagagana. Ibig sabihin, expired na yung flood control kapag katapos ng termino ni Digong. Pinaimbestigahan, mga kababayan, at madami nga pong nakita. Di ba? Simula po doon sa paghahagilap ng mga tao na umabuso sa ating bayan, mga nagnakaw sa ating bayan, hanggang dun sa laylayan po ng ating mga kababayan po, mga boss Chief Amo, sir, hindi po pinapabayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito po hindi lang po basta ayuda. No? Hindi yung, ito, ibibigay ko sa inyo to, bigas, ito, pangkain, ito, ganito. Eh, problema nyo na kinabukasan. Kung ano man yung kakainin nyo kinabukasan. Basta ngayon, nabigyan ko kayo. Pero bukas, bahala na kayo. Hindi po. Bakit? Eh, tingnan nyo naman po yung programa ni Pangulong Bongbong Marcos. May tulong pampuhunan pa ho. O, saan ka pa? Di ba? O, ito, pangkain nyo ngayon sa araw na ito. No? Tapos, ito, mag-isip kayo ng inyong mag-isip kayo ng inyong pwedeng pagkakitaan. Magpamili kayo, no? Tapos, ibenta ninyo sa mga kapitbahay ninyo. Kumbaga, aarya na ho, mga boss Chief Amo, sir. Ang mga negosyante, ganyan naman po ang umpisa eh. Puhunan, mga kababayan. Puhunan hanggang sa lumago, lang lumago. Oh, eto yung binigay ni Pangulo May tulong puhunan pa, 10 kilong bigas pinamigay ng libre sa ambulant vendors. Oh, dagdag puhunan, dagdag ginawa sa araw-araw, 10 kilo ng bigas ho. Oh, di ba? From paninda to pangkain, sagot na. Ganyan ho. At ito mga kababayan isasama ko lang ho ito dito sa topic na ito. Sobrang baba. Malaking ginhawa. Para doon sa mga nagsasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ay walang ginagawa sa Pilipinas, ito pakinggan nyo po yung mga nakakabenepisyo doon sa mga ipinagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. At take note, oo, may bayad. Pero magugulat kayo kung magkano yung bayad per month. Magkano po yung monthly dito, ma'am? Binabayaran Ano niyo lang po? po 1,439 po Nagpapasalamat po kay Sir Bong po. 1,439, hindi pa umabot ng 1,500, mga boss Chief Amo, sir. Hindi naman po sa yung mga simpleng chuper po ng jeep, mga kababayan. Ang airpot ko ho, dati, taong, kailan ba yan? Bata pa kami na, maliliit pa eh. Chuper ng yun, nag-jeep ni driver ho yung airpot ko. Pero batang-bata, siguro 4 na taon, 5 taong gulang ho ako, mga boss Chief Amo, sir.
Noong mga panahon na yon, kumikita 300 ho. O, nung panahon na yon ha, kailan yon? Siguro mga taong 1988, 80s, 89, something like that. Kumikita 300. Eto, hindi pa umabot yung babayaran nila ng 1,500. Kung ang pagbabasihan natin, yung kita nung airpot ko dati, taong 1980, 89, mga bossing. 5 araw lang ho. Siguro naman po, yung mga jeepney driver, siguro 800 hanggang 1,500 ang kinikita ho niyan sa araw-araw o isang araw lang ho. Di ho ba? O yung mga tricycle driver, panigurado naman kumikita 300. 5 araw nung kanilang biyahe, pambayad doon sa natanggap nilang pabahay. O masama pa po ba yon? Tapos ganyan, yung community nyo sa likod, tingnan mo with swimming pool. Talaga is pagka turnover po talaga, lumipat po agad Lumipat kami po agad kasi yan. mababa po yung bayarin po, ganun. Tung ma'am, Kasi no? yung kuryente po, Mababa lang. sobrang baba. Malaking ginhawa. Malaking ginhawa kasi po may pagka nasa unit ka na po, may peace of mind kayo. Yung tahimik. Opo, Talaga tahimik. siya. Tapos Di ho ba? Merong nagpapatunay, merong mga pinapakitang ebidensya po talaga, mga bossing. Hindi kagaya nung iba na, pag tinanong ni biyahe ni Koy, lagi ko nababanggit to, mga kababayan. No? Biyahe ni Koy. Kasi araw-araw ko talaga pinapanood yung pakalya survey ni Koy. Oo, tapos kapag ka nakita ko, pro-administration, yung sasagot, tapos na bandang mga 1 minuto na ipaliwanag na nila kung bakit kailangan humarap ni Sara. Ini-scroll up ko na po. Mukhang yung mga DDS, doon ako natatawa. Doon ako kwelang-kwela ho, mga kababayan. Pag sumagot yung mga DDS, pag sinabi, hindi po guilty si Sara Duterte. Pag hinarapan na ni Koy nung papel niya, ano po to, pinapasuli daw po ito ng COA, yung ganito. Ay, dapat harapin. Hanggang matatapos yung interview, mga kababayan, matatapos yung interview ni biyahe ni Koy. Sabi, hindi ko muna iboboto sa pagka-presidente. Ganyan. Sa ibig sabihin lang po nun, marami sa ating mga kababayan, yung tipo bang nakatanim lang sa kanilang utak, iboboto ko ang vice-presidente kasi idol ko ito. Pero behind the scene, yung mga issue, hindi nila alam. Ayun po. Kaya kung meron kayong may makasalubong kayo ng mga DDS at ganon, torpehin nyo na pag makulit. Hindi. Pag may mga nakasalubong kayo at ipaliwanag ninyo. Kaya naman po tayo nagbablog din ho, mga kababayan, upang ipakalat yung mga totoong mga ibinabalita po ng mga mainstream media. Para hindi po malason ang utak ng ating mga boss, chief, amo, sir, madam,